Sa simula ng episode na ito, makikita natin ang ating bida na umaangal at nagrereklamo habang kinukuskus ang kanyang balikat. Sa palagay niya ay dapat ay nagdahan-dahan sa kanya ang batikang kabalyero, ngunit hindi ito sinasang-ayunan ng boses sa kanyang isipan. Sa katunayan, sinasabi nito sa kanya na nabigyan siya ng gintong pagkakataon na magsanay kasama si Sir Jaeger. Idinagdag pa ng boses na ipinaalala kay Vlad na mahaba ang pila ng mga taong gustong magbayad para makipagsabayan sa isang batikang kabalyero tulad niya, idinidiin ang halaga ng ganoong pagkakataon. Sa kabila ng pagtatangka ng boses na kumbansihin si Vlad, pakiramdam pa rin ni Vlad na gusto lang siyang bugbugin ni Jaeger. Hindi mo rin naman masisisi ang kabalyero, dahil sa tingin niya ay matigas ang ulo at mayabang na bata si Vlad na walang respeto sa mga nakatatanda sa kanya. Ipinagdiinan ng ating bida ang kanyang punto, iginigiit na naging mahigpit lang sa kanya si Jaeger dahil gusto siyang parusahan, ngunit sinasabi ng boses na ang gayong mga kondisyon ang nagpapaganda sa laban, na nagsasabing lahat ay nangangailangan ng ganoong motibasyon. Makatuwiran ito kung iisipin mo, dahil ang motibasyon na manatiling buhay at hindi mamatay sa bagbog ay ang magpapahusay kay Vlad. Habang nakikipagtalo siya sa boses, may biglang bamulong mula sa mga halaman upang makuha ang kanyang atensyon. Lumingon si Vlad, at nakita niya si Goth na nakatago sa puno. Tinanong niya ang lalaki kung kailan ito bumalik, dahil hindi niya akalaing nakabalik na ang iba pang miyembro ng ekspedisyon. Bago magsalita, naghinala si Goth at Lam-Ingalinga, tila sinusuri ang lugar. Nang makasiguro siyang walang nagbabantay, sa wakas ay ibinunyag niya na plano niyang tumakas mula sa kampo pagtakip silim. Tinanong ni Vlad kung ano ang ibig niyang sabihin. Lalong naguluhan si Vlad, nang bigla niyang sabihin kay Vlad na tandaan na binibisita lang niya ito dahil sa pag-aalala bilang isang kaibigan. Gumawa siya ng isang malabong pahayag, at pagkatapos ay iminungkahi na magkita sila mamaya at magsaya. Nalito si Vlad dahil nagsisimula na siyang isipin na kung ano-ano na lang ang sinasabi ni Goth sa puntong ito. At sinabing nakita niya mismo ang isang bagay sa kakahuyan. Sa wakas, sinabi niya sa ating bida na ang kakahuyan na dapat nilang tuklasin ay isinumpa. Nagulantang at naintriga si Vlad nang marinig ito, kaya ipinagpatuloy ni Goth ang kanyang teorya. Idinagdag niya kung gaano karami ang nagiging deserter dati. Gayunpaman, ngayon, hindi na tumatakas ang mga mersenaryo dahil malaki ang bayad ng pamilya Bezed para sa kanilang serbisyo, at ibinibigay din sa kanila ang lahat ng pangangailangan. Sumang-ayon si Vlad sa kanya, ngunit dito inihayag ni Goth ang tunay na nakakagulat. Inaangkin niya na ang mga tinatawag na deserter ay hindi talaga deserter. Sa halip, naniniwala siyang sila ay mga nawawalang tao na kinuha ng isinumpang kakahuyan. Sa puntong ito, tila mas naging balisa si Vlad. Inaangkin ng lalaki na nakita niya ito mismo. Nakita niya ang multo na kumuha ng mga tao sa kakahuyan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, biglang binetukan ni Vlad si Goth, tinawag itong pilyo dahil sa paggawa ng ganoong mga imposibleng teorya. Sinubukan ni Goth na kumbansihin si Vlad na nagsasabi siya ng totoo. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ng ating bida, hanggang sa ibinunyag niya na nakita niya ang kabalyero na kinuha noong nakaraang gabi. Sa pagkakataong ito, alam agad ni Vlad na si Sir Roderick ang tinutukoy ni Goth. Kinumpirma rin ito ng lalaki. Habang pabalik siya, may natuklasan siyang hindi kapanipaniwala. Ang katotohanan na lahat ng nawawalang lalaki ay may itim na buhok. Makalipas ang ilang sandali matapos ang nakakagulat na pahayag na iyon, makikita natin si Goth na nagmumura at nagrereklamo sa pagsisisi. Tila natatakot siya sa isang bagay, at mabilis nating nalaman na ito ay dahil nasira ang kanyang maliit na lihim na misyon. Dumating si Sir Jaeger sakay ng kanyang kabayo kasama ang iba pang mga mersenaryo. Tahimik niyang sinumpa ang kanyang sariling kabutihang loob, at pinagsisisihan na hindi siya tumakas kasama ang kanyang mga gamit nang may pagkakataon siya. Ngayon, alam na ng lahat ang tungkol sa sumpa sa kakahuyan, at inutusan siyang mamuno sa kanila sa lugar. Habang si Goth ay nagmumakmak na parang duwag sa harapan, napansin ni Jaeger ang kakaibang pag-uugali nito at tinanong si Vlad kung sigurado siyang mapagkakatiwalaan nila ito. Inamin ng ating bida na hindi niya pinagkakatiwalaan ang lalaki, ngunit alam niya sa totoo lang na hindi ito baliw. Nang marinig ito, naisip ni Jaeger kung paano naniniwala si Joseph na ang maliit na misyon na ito ay isang pagkakataon. Sa halip na isang walang kwentang ekspedisyon,
ang pagtuklas ng isang partikular na trend sa kakahuyan ay maaaring mas maging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, inamin ni Jaeger sa sarili na binabagabag siya ng kanilang maliit na investigasyon. Iniisip niya kung paano ang lahat ng nawawalang tao ay may itim na buhok, at, gaya ng inaasahan, hindi siya komportable na sumama sa ganoong misyon dahil mayroon din siyang buhok na parehong kulay. Upang kumpirmahin, tinanong niya ang ating bida kung tama ang impormasyon tungkol sa kulay ng buhok. Sumagot si Vlad sa kanya, sinasabing 3 kabalyero ang nakapwesto sa post kung sakaling may mangyari. Siyempre, bilang isang batikang kabalyero mismo, nahihirapan si Jaeger na maniwala sa kakayahan ng iba. Dahil dito, napagtanto niya na sa kabila ng kanyang mga alalahanin tungkol sa pagkakaroon ng itim na buhok, wala siyang pagpipilian kundi manatili sa unahan bilang tagapagtanggol. Dahil nawawala na si Sir Roderick, malinaw na kailangan ng isang mas bihasak kaysa sa kanya na sumulong. Malalim ang iniisip ni Jaeger tungkol sa sitwasyong ito, nang ibalik siya ni Goth sa realidad sa pamamagitan ng paghahayag na nakarating na sila sa kampo ng ekspedisyon. Doon, nakilala ni Jaeger ang isang lalaki na nagngangalang Iron, na nagpakilala sa sarili bilang subordinate ni Sir Roderick. Tinanong siya ni Jaeger kung sigurado siyang wala ang kanilang kapitan, at kung nasuri na nila ang buong kagubatan. Sumagot si Iron, kinukumpirma na wala pa silang nakitang bakas. Inaangkin niya na kahit na ang mga dating mangangaso na mersenaryo ang nangunguna, wala silang mahanap na kahit isang bakas ng paa upang sundan. Nang marinig ito, sabi niya wala siyang choice kundi suriin mismo ang kakahuyan. Nakasakay pa rin sa kanyang kabayo, inutusan niya ang mga mersenaryo na hanapin ang lugar sa grupo ng 3, at maghanap hanggat abot ng tanaw. Siyempre, sinunod lahat ng mersenaryo ang kanyang mga tagubilin at sinimulan ang paghahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita natin si Goth na sinusubukang magreklamo kay Vlad, at kinukwestiyon ang kanyang karakter sa pagbubulgar sa kanya nang nilapitan siya nito ng may magandang hangarin. Galit na galit, tinawag niya ang ating bida na isang impostor, na sinasamantala ang kabutihang loob ng mga tao. Bilang tugon, sinabihan lang siya ni Vlad na tumigil sa pagsasalita at mag-focus sa paghahanap, habang nangangakong babayaran siya sa huli. Nakasalubong ng dalawa si Sir Jaeger na nagtanong kung may nakita sila, ngunit sinabi ni Vlad na wala. Nabalisa ang kabalyero at tinawag silang walang kwentang probinsyano, ngunit ipinagtanggol ng ating bida ang sarili, idinidiin na taga-lungsod siya. Nang marinig ito, tinanong ni Jaeger si Vlad kung paano nila nahahanap ang mga nawawalang tao sa mga eskinita. Sinabi ni Vlad, sa kanya na palagi naman itong simple, dahil ang kailangan lang gawin ay kumuha ng isang tao, at bugbugin sila hanggang sasabihin nila kung nasaan ang nawawalang tao. Matapos marinig ang nakakagimbal na estratehiya na ito, lalo pang nakumbinsi si Jaeger na talagang walang kwenta si Vlad. Dito niya biglang napansin na papalubog na ang araw, na nangangahulugang papalapit na ang takip silim. Iniisip niya kung babalik na sila sa kampo. Pinag-isipan ito ni Jaeger sandali, at biglang napansin ang ilog. Tinanong niya si Vlad at Goth kung naghanap ang mga mersenaryo sa kabila ng ilog, at sinabi ni Goth na hindi niya matindaan na may gumawa nito. Tutal, hindi naman ito bahagi ng ruta ng ekspedisyon. Naisip ni Jaeger na walang bakas sa kakahuyan, kahit 2 beses na nilang hinanap. Ibig sabihin, malamang nawala na silang paraan upang makita si Sir Roderick, o ang kakaibang babae na nabanggit ni Goth na nakita niya sa kakahuyan. Dahil dito, inutusan niya ang mga lalaki na magtipon upang ipaalam sa kanila na tatawid sila sa ilog. Sinunod ni Goth ang utos ng walang pag-aalinlangan, at sinenyasan ng iba pang mga mersenaryo na magtipon. Naglakad si Jaeger sa yelo, at kinumpirma na hindi ito ganap na nagyelo. Idinidiin ni Vlad na marahil ay dahil tapos na ang taglamig. Anuman ang mangyari, pakiramdam niya ay sapat itong matibay upang makarating sila sa kabilang panig ng nagyayelong ilog. Sumang-ayon si Jaeger sa kanya, ngunit iminungkahi na ang pagtawid ng magkahiwalay ay mas magiging ligtas. Dumating ang iba pang mersenaryo kay Goth na iniisip na nakita niya si Sir Roderick, gayunpaman, ipinaliwanag niya na hindi iyon ang dahilan kung bakit niya sila tinawag. At dito ipinaalam ni Jaeger sa kanila na kailangan nilang palawakin ang lugar ng paghahanap sa pamamagitan ng pagtawid sa ilog. Inamin niya na hindi ito ganap na nagyelo, at nagpasya na hahatiin nila ang kanilang sarili sa 3 grupo bago tumawid.
Hindi nagtagal naghiwalay sa mga grupo at maglakad sa nagyayelong ilog. Sa daan, nagsimulang umasta ng kakaiba si Got na napansin ng ating bida. Tinanong niya si Got kung ano ang nangyayari, at sinabi ng lalaki, na nagsisimula siyang magkaroon ng masamang pakiramdam na may mangyayaring masama. Gaya ng dati, pinaliwala ni Vlad ang kanyang kutob at inakusahan lang siya na natatakot. Hindi rin itinanggi ni Got ang katotohanan na natatakot siya, at simpleng inamin na hindi siya kasing galing ni Vlad at Jaeger, na siyang dahilan kung bakit kailangan niyang maging maingat. Idinidiin niya na ang isang katulad niya ay kailangang magkaroon ng magandang intuition kung gusto nilang mabuhay, at sa ngayon, sinasabi sa kanya ng intuition na magiging masama ang sitwasyon. Matapos niyang sabihin ang kanyang punto, sumagot si Vlad sa pagsasabing kahit hindi niya alam ang tungkol sa intuition, sigurado siya sa ibang bagay. At ibinunyag na ang sigurado niyang alam ay kung tatakbo pabalik si Got ngayon, hindi maganda ang kanyang kamatayan. Diretsahan niyang binyantaan na papatayin ang mersenaryo kung susubukan nitong tumakas, dahil ito lamang ang kanilang clue upang mahanap ang mga nawawalang tao. Takot na takot si Got pagkarinig nito, at sinabi lang sa kanya ni Vlad na tigilan na ang pagsasabi tungkol sa kanyang kutob dahil ang pagtawid sa ilog ang tanging paraan para siya mabuhay. Ang ating bida ay sumampa sa yelo at hiniling kay Got na sumunod sa kanya. Ginawa ni Got ang kanyang unang hakbang at nagsimulang manginig. Iniisip na maaaring masira ang yelo anumang oras. Sa isang kahangahangang pagpapakita ng kaduwagan, nagsimulang gumapang si Got sa sahig upang hindi masira ito. Sinabi niya na hindi siya makakatawid sa ilog, at galit na hinayla lang siya ni Vlad sa kanyang damit at hiniling na bumangon dahil sila na lang ang naiwan. Sa sandaling sinubukan ni Vlad na hilahin si Got patayo, nagsimula siyang sumigaw sa takot na parang baliw. Mas lalong nena si Vlad sa kanyang mga kalokohan, ngunit napagtanto niya kung bakit siya sumigaw nang tumingin siya sa tubig. Dahil, natakot ang mersenaryo nang makita ang mga bangkay. Natarante siya at sumigaw ng buong lakas upang marinig siya ng iba. Habang ipinaalam niya sa lahat na may mga patay na katawan. Bigla, ang mga patay na nasa ilalim ng yelo ay tila lumalangoy pataas, at pagkatapos ay nagsimulang masira ang yelo. Nang hindi nauunawaan kung anong nangyayari, lahat ng mersenaryo ay nagsimulang magpanik. Nagsimula silang tumakbo sa yelo, umaasang makarating sa pampang bago pa mahuli ang lahat. Habang tumatakbo ang mga lalaki sa kaligtasan, sinira ng mga zombie ang yelo at lumitaw mula sa ilog. Sa kasamaang palad para sa squad, hindi sila nakalabas ng yelo sa oras at napalibutan sila ng mga bangkay. At tinanong ng naguguluhang mersenaryo si Sir Jaeger kung ano ang dapat nilang gawin. Sa puntong ito, napagtanto ng kabalyero na ang buong misyon ay isang bitag sa simula pa lang. Pagkatapos ng lahat, halos parang alam ng mga zombie ang kanilang pagdating at naglatag ng ambas. Sa kasamaang palad, nahulog sila sa bitag na ito, at natagpuan ang kanilang sarili na naipit sa gabi at dilim. Ang mga teritoryo na hindi kailanman para sa mga buhay. Habang kinakaharap ni Vlad, Jaeger, at ng iba pang mersenaryo ang hukbo ng undead. Lumipat ang eksena pabalik sa pangunahing kampo. Doon, nakita natin ang pari na nagdarasal sa Panginoon at nagpapasalamat sa pagbabantay sa kanyang mga tao. Kasama ang maliit na pari na nagsasanay sa kanyang tabi, nagdarasal siya sa Panginoon na gabayan sila ng kanyang liwanag. Upang sila ay manatili sa tamang landas. Bigla, huminto sa pagdarasal ang pari, at nag-alala ang batang nakaluhod sa tabi niya. Tinawag niya ang pari, at bigla, nagsimulang lumindol ang lugar. Ang tubig sa isang kalas ay nagsimulang umugong din hanggang sa lumutang ito at nagsimulang gumalaw sa hangin. Iniwan ang pari sa isang estado ng pagtataka. Ang madilim na tubig ay patuloy na gumagalaw sa hangin hanggang sa lumitaw ang isang nakakatakot na babae. Lumitaw siya mula sa madilim na ulap na nabuo sa paligid ng kampo, at nagsimulang maglakad upang hanapin ang kanyang anak. Ang ulap ay pumapalibot sa kakaibang babae habang siya ay naglalakad sa buong kampo. Samantala, pabalik sa nagyayelong larangan ng digmaan. Ang lalaking hinahanap nila ay isa ng zombie, at ngayon ay walang isip na nakikipaglaban sa kanyang dating mga tauhan. Ang undead na si Sir Roderick ay umalangaw habang sinisikap niyang saktan ang duwag na si Got. At sa halip na tumakas o lumaban sa kaaway sa harapan niya, sumigaw lang si Got na parang babae.
Sa kabutihang palad, bago matapos ng kanyang dating kapitan ang kanyang buhay. Dumating si Vlad sa tamang oras upang iligtas siya sa pamamagitan ng paglaslas kay Zombie Roderick gamit ang kanyang espada. Sa sandaling ginawa niya iyon, ang iba pang nagulantang na mga zombie ay sumugod sa kanya ng napakabilis. Mabilis silang nakita ng ating bida at naghanda siya para sa sunod na atake. Habang nagsisimulang lumiwanag muli ang kanyang mga mata na parang isang White Walker. Sa isang mabilis na galaw, nilaslas niya ang lahat ng mga zombie sa kanyang landas. Samantala, ang duwag ay sumisigaw lang sa takot habang ang mga naputol na bahagi ng katawan ng mga zombie ay lumilipad sa paligid niya. Nina si Vlad sa pag-uugali ni Goth. Kaya tinawag niya itong rascal at inutusan siyang bumangon at lumaban gamit ang sibat. Iginiit ng mersenaryo na hindi niya ito magagawa. Sobra siyang takot na lumaban sa mga patay. Nagalit si Vlad dito. Nag-umpisa siyang magmura sa kanyang isip. Ngunit sinisikap ng boses sa kanyang ulo na pakalmehan siya. Sinasabi nito sa kanya na huwag mag-alala. At pinapayuhan siyang pumili ng direksyon bago subukang tumakas. Sa pagdinig nito, tumingin si Vlad sa unahan at nakita ang tatlong zombie na lumalabas sa tubig na nakatitig sa kanya. Ngayon ay nagsisimula na siyang magtaka kung ligtas din ba si Sir Jaeger. Dahil nagkahiwalay silang dalawa sa laban. Sa ibang lugar sa Yellow, nakita natin si Sir Jaeger na madaling hinihiwa ang mga zombie na parang gumagawa siya ng salad ng undead. Kahit ang isang mahusay na kabalyero na tulad niya ay napapagod din. At nang makita niya ang isang zombie na pinatay ang isa sa kanyang mga tauhan sa harap mismo niya. Inaamin niya na walang katapusan ang mga undead. Hindi niya maisip na ang sinumang nag-isip ng bitag ay pinlano na ang lahat ng maaga. Kahit hindi niya alam kung sino ang utak sa likod nito. Ngunit sigurado siya kung sino ang tina-target. Ang kaliwang mata ni Jaeger ay nagsimulang lumiwanag na may berdeng kulay sa ilalim nito. Nagpasya siyang walang oras para mag-atubili. At nagsimula ring lumiwanag ang kanyang espada. Mukhang gumagamit siya ng aura. Dahil ang kanyang mga mata at espada ay lumiwanag na may parehong kulay. Napalibutan ng aura si Jaeger, at sa paggamit ng kapangyarihan, nagawa niyang harapin ang lahat ng zombie na sumasalubong sa kanya, at nilipol silang lahat sa isang iglap. Sa isang mabilis na hiwa pinulbos ni Jaeger ang mga undead. Ang palabas ay lubhang nakakaintriga kaya ang ibang mga mersenaryo ay tumigil upang panoorin ang kabalyero. Tuwang-tuwa silang makita siya sa aksyon, at mas lalo pang nahikayat na lumaban matapos makita na mayroon silang isang katulad niya sa kanilang panig. Sa gitna ng kanyang matinding laban, tinawag ni Jaeger si Vlad, at hiniling na tuparin ang kanyang kontrata. Ang ating bayani, na nakikipaglaban sa isa pang zombie, ay nataranta nang marinig niyang tinatawag siya ng kabalyero. Habang nakikipaglaban sa mga undead na kalalakihan sa paligid niya, sumigaw siya pabalik kay Sir Jaeger, tinatanong ang Advanced Knight kung ano ang gusto niyang gawin. Gusto lang niyang ipagtanggol ni Vlad ang right post hanggat kaya niya. Sinabi niya sa kanya na tuparin ang kanyang kontrata bilang isang inupahang espada, at protektahan ng Young Master Joseph kahit anong mangyari. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Vlad ang utos at nilabanan ang natitirang mga zombie sa kanyang landas upang makahanap ng daan palabas ng nagyayelong larangan ng digmaan. Habang umaalis si Vlad sa larangan ng digmaan, sinabihan niya si Goth na sumunod sa kanya. Nakita natin na ang kaliwang mata ni Sir Jaeger ay kumikinang ng napakaliwanag kaya naglalabas ito ng berdeng apoy sa ilalim ng kanyang takip sa mata. Ang Advanced Knight ay nagdarasal sa Panginoon, umaasang makarating ang ating bayani sa tamang oras upang protektahan ang Young Master. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Jaeger ang kanyang laban, hinihiwa ang mga undead na nilalang isa-isa. Kalaunan, nakarinig siya ng pag-ungol sa kanyang likuran, at kahit naabala siyang nakikipaglaban sa ibang undead na mandirigma, nagawa pa rin ni Jaeger na maramdaman ang bagong presensya. Mabilis siyang lumingon upang harapin ang banta, at nang gawin niya, nakita niya na ito ay ang zombified na bersyon ni Sir Roderick. Humihingi ng tawad si Sir Jaeger sa kanyang dating kasamahan sa pagkahuli sa pagliligtas, ngunit si Zombie Roderick at ang natitirang bahagi ng undead na hukbo ay hindi na iligtas dahil lahat na sila ay naging zombie na. Samantala, sa pangunahing kampo, si Joseph ay nakaupo mag-isa sa kanyang tolda, mukhang nababato gaya ng dati. Kahit na nagbabasa siya ng libro, masasabi mong malamang na gusto niyang nasa ibang lugar.
Bigla siyang naabala ng makarinig siya ng isang sumisigaw. Kaya, tulad ng sinumang normal na tao, si Joseph ay nataranta at nagtataka kung sino ang gumawa ng ingay. Pagkatapos ay narinig niya ang taong nagsasabi sa isang tao o isang bagay na lumayo sa kanya. Napagtanto niya na nilulusob ang kampo. Tumayo si Joseph mula sa kanyang upuan at naghanda na umalis, ngunit pagkatapos, may pumasok sa silid at tinawag siya. Lumingon si Joseph sa tao, at nakita niya na isa ito sa kanyang mga tauhan, si Worden. Tinatanong ng young master si Worden kung ano ang kaguluhan, ngunit ang lalaki ay humihingal pa rin, kaya nauuto siya. Mukhang wala siyang paliwanag, kaya nagalit si Joseph at tinanong siya kung tumakbo siya papasok sa kanyang tolda nang hindi muna nalaman kung ano talaga ang nangyayari. Guilty si Worden, ngunit nagpanggap siyang hindi yun ang kaso, at sinabing tumakbo siya sa silid ng master upang tingnan kung ligtas siya. Sinabi niya na ang kaligtasan ni Joseph ang pinakamahalaga, ngunit alam ni Joseph na nagsisinungaling siya. Kahit na walang ibang magbubunyag nito, ang katotohanan na tumakbo si Worden sa tolda ng walang espada o sandata ay nagpapatunay na hindi siya dumating upang protektahan ang young master. Sinabihan ni Joseph si Worden sa hindi pag-arma sa sarili bago dumating, at ang walang laman na kaluban ni Worden ay ganap nang nakikita, na sa wakas ay nagpaliwanag sa kanya na nawawala ang kanyang espada. Kung regular na araw lang ito, nagbabanta ang young master na ipabibata niya ang handgal na ito. Nang marinig ito, agad na nagsimulang magmakaawa si Worden para sa kapatawaran, at habang nangyayari iyon, pumasok din sa tolda si Padre Andreas at ang ilang iba pang kalalakihan. Tinatanong ni Joseph ang pari kung alam niya kung ano ang nangyayari, at bago pa man niya matapos ang kanyang tanong, sinabi ni Padre Andreas sa kanya na may masamang bagay na dumalaw sa kampo. Binuksan ng pari ang kanyang mga teksto, at hiniling kay Joseph na tingnan ang kanyang Biblia na isinulat gamit ang banal na tinta. Nagulat at nalito ang young master, nang tumingin siya sa mga pahina at nakita ang mga nakasulat sa loob na nanginginig. Nakita niya itong lubhang nakababahala, at inamin ni Padre Andreas na hindi ito ordinaryong bagay. Tinatanong ng hindi mapakialang young master ang pari kung mayroon silang paraan upang pigilan ito, ngunit ang pari ay sumagot lamang na hindi siya isang exorcist. Kahit na, tiniyak niya kay Joseph na susubukan niyang ilabas ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan upang itaboy ang kasamaan. Ngunit sa kabila nito, inamin niya na ang nilalang na kasalukuyan nilang kinakaharap ay napakasama kaya maaaring hindi siya gaanong makakatulong. Dahil dito, mas kinabahan si Joseph, at nagsimula siyang mag-isip ng malalim ng posibleng solusyon. Alam ni Joseph na wala sa mga natitirang kabalyero ang magiging gaanong pakinabang, ngunit napagtanto niya na sila ang kanyang huling linya ng depensa. Dahil dito, tumayo siya at inutusan ng mga kabalyero na naruroon na sumama sa kanya at tulungan siyang talunin ang kalaban. Nang lumabas si Joseph sa kanyang tolda, nagulat siya nang makita ang makapal na ulap na halos tumatakip sa lahat ng nakikita. Sa kasamaang palad, ang ulap na ito ay mas masama kaysa sa naisip niya. Lumalabas na ang ulap ay hindi lamang tumatakip sa paningin ng mga mersenaryo sa kampo, ito rin ay pumapasok sa kanila at pinipilit silang lumaban para sa kontrol sa kanilang mga katawan. Ang kakaibang babae mula kanina ay ang responsable. Tinatawag sila nito na kanyang mga anak. Habang tinatakpan ang kanyang ilong upang maiwasan ang paglanghap nito. Tinatanong ni Joseph si Padre Andreas kung ang ulap ay nagpapabaliw sa mga tao. Hindi alam ng pari kung ano mismo ang ginagawa nito, ngunit isang bagay ang sigurado siya na hindi ito isang likas na kababalaghan. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal at naabot sila ng mapanganib na ulap na ito. Napagtanto ni Joseph na nalanghap niya ito, at nagsimulang marinig ang kakaibang espiritu na tinatawag siyang anak niya. Hindi nagtagal ay pumasok ito sa sistema ng pari at ng iba pa, at naranasan nilang lahat ang parehong kababalaghan. Patuloy na hinahanap ng espiritu na babae ang kanyang anak sa paligid ng kampo, at sa sandaling makita nila siya, natakot sila sa kanyang masamang anyo. Sa kanyang mahabang itim na buhok at kanyang nakakatakot na puting gown, lumakad siya ng nakayapak sa gitna ng ulap, at patuloy na tumitingin sa paligid ng lugar. Patuloy niyang hinahanap ang kanyang anak, at nang lumingon siya kay Joseph, tinanong kung naroon ang kanyang anak. Sa sandaling tiningnan niya ang young master, natakot ang mga kalalakihan sa paligid niya. Si Joseph naman, ay nakatayo lang doon na hawak ang kanyang panyo.
Ang itim na bibig at mata ng bruha ay lumaki habang sumisigaw siya at nagsasabing sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang anak. Na tila walang iba kundi ang mismong young master.